Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Sa atin pong mga kababayan dyan sa Metro at Mega Manila. Mga kababayan po natin sa buong kapuluan. Sa 6 na bayan po ng ating lalawigan. Bayan ng Santa Cruz, Torrijos, bayan po ng Buena Vista, bayan ng Mugpog, bayan ng Gasan, and of course, dito po sa bayan ng Buwak. Ako po ang inyong Provincial Information Officer ng Philippine Information Agency, Marinduque. At ito po ang programang Marinduque News at your service, kung saan ay atin pong aalamin ang mga pinakahuling update dito po sa ating lalawigan. Ngayong araw yatin pong aalamin ang mga huling kaganapan at ang mga programa po ng ating opisina ng gobernador ng atin pong lalawigan. Mga update po dyan sa Kapitolyo. Gayon din po yung plano ng atin pong pamahalaang panlalawigan. Dahil alam nyo po mga kababayan, noong araw po ng Lunes ay ibinahagi po ng ating Provincial Administrator Michael Vincent Velasco na mayroon daw pong plano ang atin pong pamahalaang panlalawigan na magtayo ng tinatawag na Molecular Laboratory Facility. Ano po itong programang ito at papaano po ito makakatulong sa ating mga kababayan? Gayon din po, meron pong plano na magkaroon o palakasin pa po, i-improve ang atin naman pong waterworks supply dito po sa ating lalawigan. Gayon din po, may plano na po kaya ang ating pamahalang panlalawigan ano po? Dahil usap-usapan na po, nag-uusap na po ang iba't ibang mga gobernador, mga pamahalaang mga panlalawigan, pamahalaang panlalawigan ano po, doon sa pagbili ng bakuna sa kanila pong mga constituent o yung tinatawag po na vaccination plan ng atin pong LGU. Ngayong araw ay makakapiling po natin ang atin pong ama ng lalawigan, si Governor Presbitero Velasco Jr. para po dito sa ating programa. Governor, magandang araw po. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo po sa ating nakikinig sa Marinduque News at your service at sa ating lahat ng mga kababayan sa ating 6 na bayan at Buwak, Mugpog, Gasan, Buena Vista, Santa Cruz at Torrijos. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Opo. Governor, update lamang po tayo ano po doon sa mga proyekto at programa po ng atin pong pamahalaang panlalawigan, partikular po dito sa plano na pagtatayo ng Molecular Laboratory Facility. Ano po ba ito, Governor, at paano po ito makakatulong sa ating mga kababayan? Talaga pong malaking tulong itong ating itatayong molecular laboratory sa ating lalawigan. Dahil po ngayon, ang nangyayari ay alam nyo naman po yung tinatawag nilang antigen test. Ay hindi po pwede daw, sabi ng DOH, sa pang-screening. Meaning, ang ibig sabihin po nun ay hindi pwedeng gamitin na para malaman kung positibo ka o negatibo ka sa COVID-19. Ano po? Kaya nga po, ang talagang ginagamit lang po yung gold standard na PCR test. Ang malaking problema po natin, mga kababayan, ay pagkatapos po ma-swab, ay bago po mailabas ng RITM po yung resulta ay 5 to 7 days. Ano po? So in the meantime, hindi po natin alam kung sino yung na-swab na tao na positibo o negatibo. Kaya po nahihirapan po tayo sa pag-discarte niyan kung ano po ang gagawin sa kanila. Samantalang kung makuha po kaagad ng resulta sa loob ng 24 oras, ano po, di alam na po natin at hindi na po natin kailangang i-quarantine itong tao na sinwab. Sa nangyayari po ngayon, lahat ng sinaswab ay lumalabas. Ika-quarantine po natin lahat, ilalagay sa mga isolation facilities, at susuportahan po ng mga municipal governments at barangay governments yung mga kababayan nila na na-swab at na-quarantine.
malaki pong epekto yan. At mahirap din naman po ang buhay pag naka-quarantine tayo sa isolation facility. Ayaw po nating nahihirapan ng ating mga kababayan. Kaya nga po, napaka-importante po nito. Dahil po kasi dito sa Maynila, sa NCR, ang alam ko po doon sa mga private hospital, within 24 hours, alam na po yung resulta. At yan po, titingnan lang sa email, alam nyo na kaagad kung positive o negative. Ano po? Sa atin po ay dahil wala po tayong molecular laboratory, ganun pong katagal. Kaya po napag-isipan ko po yan dahil may mga kilala naman po tayo sa iba't ibang kumpanya ng pribadong sektor. Alam niyo naman po ay matagal din po ako sa public service. Siguro po natulungan ko na po yung mga ilan dyan. Katulad po nitong Ayala Corporation, malaki po ang pasasalamat po natin at sila po ay nag-donate ng 6.9 million para po sa pagtatayo nitong infrastruktura ng COVID molecular laboratory. Kaya malaki pong pasasalamat yan. At sila po ay tumutulong din po doon sa pag-design yan. Ano po? At ang panghuli po ay magbibigay pa sila ng mga vaccine, ng bakuna po sa atin. Ano po? So, nakita niyo naman po ang inyong lingkod ay talaga nang pong kinakalampag po kung anong ahensya dyan o mga pribado sektor na makakatulong sa atin. Yun naman pong sa tulong po ni Secretary Duque na siyempre po ay nakakahalubilo natin at nakakausap yan dahil ako nga po yung National President ng Liga ng Probinsya at sa tulong po ni Regional Director Mario Baquilod at of course ang ating PIDOHO Chief, si Dr. Rachel Garcia, ay nag-download po sa atin ng DOH ng 10 milyon. At yan po, a portion of that will be used for the, yung ating COVID-19 ward, na specialized po at ito po ay tumutumbok at sumusunod sa mga specifications at design ng DOH. At matatapos na po yan. Maganda po ang ginawa dyan. At a portion of that, nitong sa 10 million po, dyan tayo bibili po ng equipment nung gagamitin natin sa molecular laboratory. Ganun po ang sistema dyan. Ngayon po ay wala pa yung equipment na yon, kaya po ang gagamitin po dyan sa itatayong infrastruktura o structure, o building ay yung pong dalawang gene expert machine. So initially po ay magiging gene expert COVID laboratory muna po yan sa umpisa. Pero ganun din po ang resulta naman noon at yan po ay aprobado ng Department of Health. And later, pag natapos na po yung ating COVID laboratory building or infrastructure, ay later on po ay yung equipment na po ng molecular lab ang ipapalit sa gene expert machine. Dahil yan po hiniram lang natin dyan sa pagkaalam ko po ay sa Buwak po yung isa at isa po ay sa Mugpog o sa Gasan. So yun po ang sitwasyon natin dito sa molecular lab at talaga pong malaking pasasalamat po sa Ayala Corporation at dito po sa Secretary Duque, Regional Director Mario Baquilod at Dr. Rachel Garcia. And of course po si Dr. Ed Ancheta po ang nagpapa-implementa ng mga proyekto na yan. So malaking bagay po ito sa atin kasi nga po gusto natin malaman kaagad kung sino ang positibo. At pag nandyan na po yan, lahat po ng pumapasok ay talagang pwede na po nating iswab. At malaman natin kung sila po ay positive o negative. Sa ngayon nga po, alam niyo po ang sitwasyon ngayon, umabot na po sa 274 na po ang total na infected sa atin. Yan po ang total na infected sa atin. At sa ngayon naman ay maganda po ang ating treatment at paggagamot dito sa ating mga nagiging positibo. Kaya po ang active cases po natin ngayon ay halos 8 na lang po yata. 8 na lang ang ating positibo ngayon.
At ang alam ko po dyan ay sa Gasan po ay may ilan po doon ang meron, ano po, sa Gasan. At meron pong tig-iisa dyan sa Buwak, sa Santa Cruz, sa Mugpog, at sa Buenavista. Ano po? So, halos konti na lang po, mga kababayan niyang aktibo. At maganda naman po ang ating programa para po gumaling ito nagiging positive sa ating laban sa COVID-19. So, ganyan po ang sitwasyon dito sa molecular laboratory. At puspusan po natin tinututukan ito, mga kababayan, at Romy, at ay ipaalam natin na hindi magtatagal ay may sarili na rin tayong molecular laboratory. At mauuna pa tayo dyan sa ibang lalawigan dahil nagsisimula pa rin sila maggumawa. Ano po? Opo. Dito naman po sa, may tatanong ka ba, Romy? Go ahead po. Baka yun na po yung sasabihin niyo po, Governor. Yung tungkol po sa vaccination plan po natin, Governor. Well, alam mo yung vaccination plan ay piniprepara po ng provincial government at ng 6 na municipal governments itong ating vaccination plan. At gusto ko matapos kaagad ito. At inutusan ko si Dr. Jerry Caballes na paspasan ito. At gusto ko ma-submit kaagad ito para paalam natin sa DOH na ready na tayo. At alam niyo naman po yung bakuna ay pinangako po ni Secretary Galvez na yung 70% na target po sa buong Pilipinas ay meron na silang supply. Ay iniintay lang kung kailan dadating po yung supply. Ano po? Pero dahil nga po sa pag-iintay natin yan, ay kailangan handa naman po tayo na implementa na kaagad. Kaya nga po yan ay kasama po dyan yung master listing ng priority groups. Ano, mga kababayan, siyempre uumpisahan po natin yan doon sa mga health workers, frontliners, mga BHERTs, kasama po dyan. Of course, yung mga sa hospital at saka sa municipal health offices. Yan, yung mga katulong po natin sa mga barangays, yan po mga kasama dyan. Yung mga susunod na kategorya po ay yung mga indigent na senior citizen. At tapos po yung mga ibang senior citizen. Tapos po yung mga indigents po. At yung susunod po diyang grupo ay yung pong mga uniform personnel. Ano po, yung mga pulis, yung mga bombero, yung ating sa ibang mga serbisyo sa ating gobyerno. Yan po, kasama po dyan. At yung huli po ay yung mga matitira pa po. So, ganun po, master listing at piniprepara po namin saan po yung vaccination site. Malamang po sa mga ospital yan, MHOs, at titingnan po namin yung kapasidad doon sa iba-ibang barangay. Ano po? Tinitingnan din po natin yung ating logistical requirements. Pero siyempre po, ang sabi naman ni Secretary Galvez, dahil ako nga po yung national president ng mga Liga ng Gobernadores at national chairman ng ULAP, yung Union of Local Authorities of the Philippines, yan po ay sakop natin halos lahat ng mga public elective officials, mula kapari hanggang hulo, ay yan nga po, ay kailangan po nating ayusin lahat po yung mga bagay-bagay na yan. At siyempre po, ay meron din po tayong risk communication at yung pagpapaliwanag, yung plano po ng pagpapaliwanag sa ating mga kababayan na kailangan po tayong magpabakuna. Ano po? At gumawa nga po ako ng mensahe para sa DOH na hinihikayat ko po ang ating mga kababayan na magpabakuna po. Ano po? Bakit po tayo kailangan magpabakuna, mga kababayan? Dahil wala naman po talagang gamot o medical treatment sa COVID-19 pag nahawahan po tayo dyan. So ngayon po, ang importante po dyan ay huwag po tayong mahawa. At yan po ang objective ng pagbabakuna. Ano po? Yan ang objective ng pagbabakuna, mga kababayan. Ang nangyayari po kasi sa pagbabakuna, at hindi lang naman ito patungkol sa COVID-19, kundi lahat po ng klase ng pagbabakuna, ay meron po silang mga nilalagay na mahihinang virus o yung mga protein o yung mga portion ng virus na iyon sa ating katawan.
At ang ating katawan po ay may mga cells po yan. At yung pong importante ay yung T lymphocytes at yung B lymphocytes na kailangan pong ma-develop. At yan po ay natuturuan po yan na patayin po yung mga ini-inject doon sa bakuna. Ano po, kasama po yun yung mga portion ng virus o may hinang klase ng virus o dead virus. Kaya ang sabi nga po dyan ay 3 bakuna po na klase sa COVID-19. Meron po yung tinatawag na RNA vaccine, meron po yung protein subunit vaccine, at meron po yung vector vaccine. Pero pare-pareho po ang prinsipyo na yan ay nilalagay po sa ating katawan yung portion o protein ng kasama doon sa virus o yung mahihinang virus. At yan po ay natututunan ng ating mga cells, yung mga lymphocytes na yun, napatayin po yan. Ano po? At sa ganung paraan, marami po tayong ganyang cells o antibodies na nagpapalakas po ng ating immune system. Kaya po pag yung expose kayo po doon sa isang tao na na merong virus, kahit po kayo makasagap ng virus sa tao na yon, ay kaya pong patayin na ng ating katawan. Matapos mga ilang linggo po sa pagpababakuna, ay malakas na po ang immune system natin at yan po ay kaya ng patayin yung virus. Kaya po hindi kayo mahahawa, hindi po kayo magiging positive. Ganun po ang pagbabakuna, kaya hinihiling ko po sa ating mga kababayan na tayo po lahat magpabakuna. Ang inyong governor po ay sigurado magpapabakuna. Ano po? Magpapabakuna ako dahil alam ko po, ito lang ang tamang solusyon at estratehiya para po tayo hindi mahawa. Yun po ang importante, huwag po tayong mahawa. Ano po? Well, of course, alam niyo po, pagkatapos po kayo mabakunahan, mga ilang linggo po ay hindi pa po malalakas yung ating lymphocyte o cells na yan na pampatay. Kumbaga mga sundalo po yan, mga warriors po yan, na siyang papatay doon sa virus, na maring galing sa isang taong positibo. Mga ilang linggo pa po yan, kaya yung ating health protocols po, wearing of face shields and masks, at importante po yan. Huwag kayong makikipag-usap sa ibang tao nang wala niyan. Ano po? Walang face-to-face na usapan na hindi kayo protektado. Wash your hands palagi po para yung pag may kumapit pong virus. Yung virus po, nasa hangin po, nasa surroundings natin yan. Kaya hugas po kayo ng hugas pag may panahon at may sabon dyan. Ano po? Physical distancing. Kasi po, para hindi kayo makasagap ng maraming virus, malayo po kayo. At lalo po, yung may naka-aircon po, yun, mahirap po nag-circulation. Lalo po dapat na buksan yung mga pinto daw at para may ventilation na maganda at lumalabas din po yung virus. At yan po, yung systems reporting, napaka-importante rin po niya. So, mga ilang linggo po, tapos magbakuna, ay hindi pa po kayo malakas ang immune system noon. Papalakpasin niyo po. At yan naman, ang DOH po, at ang ating Provincial Health Office po ay closely monitor po ang ating mga kababayan na nabakunahan. At yan naman po ay sinabi ko rin sa DOH na kung meron pa silang ibang test na bago mabakunahan ay malaman kung may mga allergies kayo. Yan ang importante. Kaya ang pagkaalam ko po dyan ay tatanungin po ang mga nagbabakunang mabuti. Ano po mga kababayan? Tatanungin po kayo sa ano ba yung allergies nyo? Maaari po may allergy kayo dyan sa seafood. Ano po? Maaring allergy po kayo sa gamot. Katulad ko po, may allergy po ako sa aspirin. Yun, alam ko po. Kailangan sabihin nyo po para po nalalaman nila na may mga allergies kayo. Yan naman po yung pinag-aaralan DOH. Marami na po kaming mga seminar na ginawa. Ano po, dyan sa patungkol sa vaccine at saka yung mga precautionary measures. Yan po ay talagang pinag-aralan na nila at kailangan po tayong umasa sa kanila. Kailangan po tayong magtiwala sa mga eksperto at sa mga DOH na mga doktor, eksperto at scientist. Pinag-aralan po nila. Kahit po yung mga gumagawa ng mga bakuna na yan, ayaw po naman nilang mademanda din. Ano po? So talagang pinag-aaralan po nila yan. May mga instructions po yan. Ang ating pong mga magbabakuna sa Marinduque, sila po iti-training mabuti. Kaya nga po yung vaccination and implementation plan ay susundin natin mabuti
at magiging ready po tayo. Pero itong pinapaliwanag ko sa inyo, kailangan po tayo magbabakuna dahil yan lang po ang pinaka-epektibo na paraan para hindi po tayo mahawa. At kasi nga po, minsan reckless po tayo, lalo po yung sa household transmission, mga babayan, paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo yan. Doon sa loob ng bahay, hindi po tayo nakamaskara, hindi tayo nagbi-physical distancing, face-to-face ang pakikipag-usap, delikado po yon. Kailangan po tuloy ang health protocols. Kahit na po tapos na itong laban sa pandemya, uugaliin po natin yan, new normal. Alam niyo po kasi, ay mari po nagkaroon ng mutation yung COVID-19 at meron na nga po mga variants. Ano po? Meron sa Britain, sa South Africa, meron na po yan sa Brazil. Ayun sa California, meron din po mga variants. Nag-iiba po yung virus eh. Kaya po yung new normal na buhay talaga po ay sobra pong ingat tayo. Kasi po napakadelikado ng ating mga surroundings. Ano po? Yung mga kapaligiran. Yan po ay delikado. Marami pong bakterya, hindi lang po virus, pati bakterya. Kaya po itong pagbabakuna ay sinasabi ko po, magpabakuna po tayo, malaking protection po ito. At pag matapos bakunahan naman, kung binaramdaman po nga kayo, nilagnat, okay lang daw po yung nilalagnat ng konti dahil yun ay nagiging epektibo po ang paglakas ng immune system o nangangati, nagkaka-allergy. May mga gamot po tayo panlaban sa allergy. Ano po? Kailangan lang magsabi kaagad yung symptoms reporting, mga babayan. Pag may nararamdaman po kayo kahit na ano, konsulta po kayo sa doktor. Ano po? Maglalagay po kami ng hotline yan. Parang hindi naman telemedicine niya, kundi on call. Ano? Medicine on call. Ayan, ha? Para ho kayo mag-text o tumawag dyan, maglalagay po tayo ng hotline. Ano po? Huwag po kayong matatakot sa doktor. Sa panahon po ito, mga kababayan, importante yung symptoms reporting. Kaya nga ang acronym ko nga po dyan sa health protocol natin ay WOWS. Ano po? WOWS. W-O-W-S. Ano ho yun? Wear your face shield and mask. Observe physical distancing. Wash your hands. At saka symptoms reporting. WOWS. Ano ho? Ating pong iisipin yan. Ano po? At napaka-importante po ang kalusugan. Ito po sabihin ko sa inyo mga kababayan, mahirap po tayo ma-quarantine para po kayong nakulong din. Ano ho? Kaya ingat po tayo. So yan po ang pagpapabakuna at pinapaspasan po natin yung vaccination and implementation plan na yan ng gobyerno. Yung bakuna po ay manggagaling sa national government. Pinangako na po sa akin yan ni Secretary Galvez at kailangan lang po natin kalampagin si Secretary Galvez at Secretary Duque. Kaya ako po pinapabilisan yung pagsubmite ng ating vaccination and implementation plan para sa Marinduque. Ano po? O punta naman po tayo dito sa Marinduque Water Supply. Governor! Opo, katanungan lamang po kung sakasakali naman daw po na available na po yung bakuna, ano po, handa daw po ba kayong magpabakuna sa publiko? Isa sa publiko po ba ninyo? Opo, anytime po. Sinabi ko na po yan. Ako'y naniniwala po dyan. At tayo po ay magpapabakuna sa publiko. Opo. At lahat ng ating provincial and municipal government officials ay sasabihan ko po, magpabakuna po lahat para magtiwala po ang ating mga kababayan. Okay. In relation pa rin po, Governor, sa usaping COVID, ano po, hanggang February 15 po yung atin pong imposes ng strict entry rules para po sa ating mga travelers, particular dun sa mga non-APOR. Ano po kaya, sir, ang Governor, ang inaasahan nila after February 15? Ay, kung maganda naman po ang resulta at nakikita ko pong magandang resulta, ako naman po ay binabalanse ko po ang ating mga interes. Ano po? Siyempre, pero bilang gobernador po, sinasabi ko po na ang palagi kong po tinitingnan ay yung the interest of the greater number of our constituents. Ang palagi pong iisipin nyo ay wala pong personalan ito at ito po ay ginagawa lang natin para sa kabutihan ng ating mga kababayan. Alam niyo naman po, dito sa ating saligang batas, ano po, alam niyo po, ang lahat ng tao ay may karapatan at may obligasyon. May mga tungkulin din po ang isang citizen. So, lahat po yan ay nakapaloob sa general welfare powers ng local government unit. Kaya ako po, gusto ko pong buksan na talaga itong ating
ating lalawigan para po gumalaw mabuti ang ekonomiya at yan ay katungkulin din namin na mabilis ang recovery. Katulad nga po ng ating mga programa ngayon proyekto, kahit dito po sa loob ng ating mga kababayan, ay talagang grabe po ang ayuda natin binibigay. Sa mga patrabaho po, halos 95 million po nakuha natin sa tulong po ng ating magaling na speaker sa Dole Tupad. Yan po, tinatrabaho talaga po yan para matulungan ng ating mga kababayan. Gusto po natin umasenso. Ngayon po, talaga pong napaka-importante naman na hindi po dumadami ang ating pong mga nahahawa, di po ba? Kaya po nangyari na alarma lang po tayo talaga at mabigat po ang nangyaring taas ng porsyento. At yan po ay napagtuunan ng pansin nga po ng IATF, no po? Dahil po halos mga 30% po ang tinaas ng ating nahawa simula noong December 25 hanggang isang buwan po yun, hanggang itong January 25 and thereabouts. Ano po? At saka sa bahay nga po yung transmission Ang problema po sa ating mga babayan, hindi po nagre-report ng symptoms. Pag yung malala na po at delikado, at saka palang pupunta sa ospital, ano po, kaya po naman tayo nag-travel ban. Pero luluwagan po natin, actually po, kahit may travel ban, yung mga kababayan po natin na gusto talagang manirahan na dito sa ating pong lalawigan na titira ng 2 months or more, ay dami naman po pumapasok din kahit may travel ban po tayo. Hindi naman po tayo total ban ano po. Kaya lang po, ay talaga pong tinitignan lang natin yung huwag tayo magkahawa-hawa dahil tumaas lang po. Pero gradual po ang magluluwag na po tayo niyan. At yun nga lang, hinihiling ko po yung tulong ng ating mga kababayan. Yung at least yung minimum health protocols, marami pa po sa ating kasing mga kababayan hindi sumusunod. Lalo po doon sa mga ibang barangay. Ano po, hindi ko naman na talagang particular na sinasabi kung anong barangay yan. But marami pong hindi sumusunod na health protocol. Sundin po natin yan. Magdisiplina po tayo. At sinabi ko po kanina, lahat po ng mamamayan ay may obligasyon at mga katungkulan din. Hindi po yung personal nyo lang interest. Hindi po. Ang katungkulan nyo ay protektahan nyo rin yung ating mga ibang kababayan na huwag kayo makasama sa kanila. Di ba? Yan po ay golden rule Do not do unto others as you would not have others do unto you. Paano po kayo yung mahawa dahil sa kapabayaan po ng ibang mamamayan? Di masama din ang loob natin. Tulungan po tayo. Yan pong travel ban, magluluwag po yan. Pero hinihiling po ang ating suporta at pagsunod sa ating mga minimum health protocols. Yun lang naman po ang hinihingi natin. Mag-ingat po tayo o hindi po tayo dapat reckless. Ano po? O yun po. Opo. Governor, yun pong nakita ko rin po na meron pong ugnayan ata po sa inyo o mga programa po ang Philippine Red Cross. Any update po regarding on this? Well, maganda po yung panukala ng Red Cross. At pero alam nyo po, ay nag-offer nga po at 2,000 po isang test. Yun po ang medyo mabigat-bigat po ang gastos. At kaya po minamadali po natin itong ating molecular lab na sa umpisa po ay magiging gene expert, COVID lab. Ano po? Mas maliit na po yung gastos natin dahil yung ating pong swab test kits ay galing po sa DOH. Ano po? Pero mas makakamura po tayo ng malaki. Hindi naman po tayo aabot ng 2,000 isang test. Kung meron na po tayong molecular lab, mas malaki pong baba, at saka mas accurate po ito. Opo. Okay naman po yung offer ng Philippine Red Cross. Kaibigan ko nga po yan si Senator Gordon. Sabi ko nga, Senator Dick, lagay ko naman nakatulong na ako sa iyo nung mga nakarang panahon. Baka naman na pwedeng makalibre kami ng ilan dyan. Governor, dito po sa ating molecular laboratory facility, kailan po natin ito inaasahan na makikita o mararamdaman ng ating mga kababayan o yung pagtayo po nito dito sa ating lalawigan? Inaprobahan na po at binigyan na po ng construction permit ng DOH, yung contractor na nakuha po sa bidding dyan sa molecular lab at pa-overtime po natin yan. Siguro bigyan po natin ng mga 2 hanggang 3 buwan pa po. Yan po ipipilitin natin na mai-set up na po. Yung gene expert machines po, inandyan na po Mm-hmm. Opo. At papapaspasan po natin yan. Opo. Napaka-importante po ng ating testing. Ano po?
So yan po, aapurahin natin. From the very start po, yan ang pinaglalaban ko. Testing. Alam niyo naman po, RIPM po ang pinagdadala natin. Wala po tayong magawa. But anyway, hindi po naman tayo natutulog. Nakita niyo naman po na talagang tinatrabaho natin. Opo. Governor, mula sa COVID-19 ay dumako po tayo dun sa isa ring mahalagang update po ninyo. Ito po yung programa na Waterworks Supply Project po ba ito, Governor? Bigyan niyo po kami ng linaw about this. Alam niyo naman po, nung nangangampanya pa po tayo, ay pinangako natin na aayusin natin ang tubig sa Marinduque. Alam niyo naman po na talagang hanggang ngayon po ay nagkakaroon ng problema sa tubig, lalo po yung malalayong barangay. Kaya po nung tayo ay nanumpa at nagsimula sa ating katungkulan, ay gumalaw na po tayo kaagad. At alam niyo naman po, ay national president po ako ng Liga ng mga Gobernador at marami po tayong kaibigan dyan at kaibigan po natin ang Palawan na provincial government. Kaya po right away, ay nagpadala po sila ng team na mag-didisenyo nitong Marinduque Water Supply Project. At nagsumiti po sila dyan pagkatapos na ng mga 5 o 6 na buwan po yung kanilang feasibility study. At yun na nga po, ay nakita po nila ang project cost ay 1.6. Yan pong project na yan ay magsasakop sa 5 bayan. Dahil alam niyo naman po yung Torrijos ay nauna na at nakagawa na po ng kanilang water system at talagang ini-improve pa po todo sa ngayon at marami na po nabibigyan ng tubig. So hindi po kasama yan dito sa Marinduque Water Supply Project. Kasama po dyan ay Buwak, Gasan, Buenavista, Mogpog at Santa Cruz. Yun po yung 5 bayan na yan. Ang project cost po ay 1.6 billion at humingi po tayo ng authorization. Ang sabi po kasi ni Governor Pepito Alvarez at ang Palawan government ay pwede naman daw kung utangin yan sa ating mga, mga financial institution, land bank, BBP, At actually, chinek na po namin, ay pwede namang utangin, Or humingi rin po tayo ng authorization na pwede po tayo mag-PPP or joint venture, sa iba pribadong sektor. Pero ito nga po, dahil hindi po tayo talaga naman na mahitig sa pag-utang, alam niyo po ay yung nangyari na nakarang administrasyon, nakautang po tayo ng 250 million, pero napunta lang po sa mga infrastruktura na pwede namang ibigay ng Department of Public Works. So po, ayun, binabayaran po natin ngayon, katataon. Ako po, puro mga kalsada kung mga anong proyekto po ang nangyari doon. But anyway, allergic din po ako sa pag-utang. Kaya po, nag-usap-usap po muna ng aking anak, si Speaker Lord. At ay nakakuha naman po tayo ng initial funding sa ating GAA. Hindi po ito utang, Nakita nyo po, ay alam nyo naman po na pagmamahal natin sa lalawigan. Ayaw na po natin ang ating mga kababayan ay nagbabayad ng utang. Ay samantalang kung makukuha naman natin sa national agencies, kukunin po natin. Di po ba? So yan po ay nakalagay po diyan sa Local Water Utilities Administration at yan po ang ating agency na paggawa ng mga water district na ilagay po ang budget diyan na halos mga 430 million. Ang laki po na nakuha natin. Hindi po natin akalain na makukuha natin mag-umpisa na sa 2021. Pero yan po, nakita nyo po, ay yan po ay meron ng pondo kaagad, per 6 months, meron na po tayong feasibility study design, lumakpas po yung 2020 na nagka-COVID po, talaga po hindi tayo masyado makagalaw. Pero ito namang 2021 po, meron na po tayong budget, di po ba? So yan po, alam niyo po, ang sakop po niyang project na yan ay yung Buwak. At yun nga po, ay manggagaling po ang tubig niyan sa Hinulugan Taktak River. Yung Hinulugan Taktak River ay magkakaroon po ng 2 malaking pipe yan. At yung isa po ay papunta sa Buwak, Mogpog. At yung isa po ay papunta sa Gasan, Buenavista. Ganun po ang sistema nun. Yung Santa Cruz po ay may mga sarili po silang water system na gagawin dahil may 3 pong malaking ilog dyan. Yung Macolapnit River, yung Tambangan, at saka yung Kawa yata. So, ganun po ang sistema niyan. Sa Buenavista po ay magtatayo rin po noong
sa Bagtingon na water, yung dam po doon sa Bagtingon River. Ayan po sa Binavista. So, ganyan po ang sistema niyang Marinduque Water Supply Project. At dumating na nga po ang team ni Administrator Jesse Lapus sa Marinduque at nakipag-meeting na po kay PA, Mike Velasco, Vincent Michael Velasco. At nandiyan na po yung mga makina nila. At pinag-aaralan na po yung mga georesistivity at saka kung ano pang mga data or information na kailangan para po matapos kaagad yung pinaka-detailed engineering design para makapag-umpisa na po tayo. So yan po ang situation mga kababayan, pangako po natin magkakatubig. So yan po ang ating tinatrabaho at nakita nyo, wala pang 2 taon po. Nagka-COVID nga lang po sayang But anyway, yan na nga po, mag-uumpisa na rin. So yan ang ating sitwasyon. We project na in the very near future ay maayos po ang water supply kahit po tag-init. Ano po? At alam niyo naman po, nagkatayo po tayo ng export zone. Kailangan po natin ng steady at reliable at reasonably priced na tubig. Wala po kayong pupuntahan, wala mga investors po, negosyante, hindi pupunta sa bayan na walang tubig. Ano po? Walang lalawigan po pinupuntahan pag walang tubig. Of course, yung kuryente naman, pinangako natin po. I-stabilize po natin yan. Kaya po, yung Buwak to Rios transmission line ay naayos na po yun. Nadala na po ng Napocor yung 4 na 1 megawatt na mga gensets. Ano po? Yung power barge po ay ibabalik na rin po sa atin. At may pangako pa po, tinututukan natin sa Napocor na isa pa pong malaking genset para po maayos yung ating electric supply. Ano po? So nakita niyo po, naayos natin lahat. Tubig, kuryente, at yung infrastruktura. Dami po natin project itong 2021. Dami po yung mga barangay po natin, lahat mabibeneficyohan. So, yan ang patungkol sa ating Marinduque Water Supply, Romy. Opo. Alright. Governor, ngayon po ay pinag-uusapan din po ito. Ilang katanungan lamang po sa ating, mula sa ating mga kababayan. Ano daw po ang ginagawa ng ating pamahalaang panlalawigan para po magkaroon po ng regulasyon o ma-regulate po yung presyo ng kilo ng karne ng baboy dito po sa ating lalawigan, sa ating probinsya? Well, maglalabas po kami ng moratorium muna ng pagbebenta ng baboy at lumalabas po sa report ng provincial veterinarian ay halos kukonti na rin po ang supply ng ating baboy at mawawalan din tayo ng supply. Kaya kailangan protektahan po natin yung supply po sa loob ng lalawigan muna at pati po yung mga inahin ay binibenta na rin tayo po mauubusan ng supply talaga. So maglalabas po tayo. Ngayong araw po yun, tinatapos lang po namin. Yung baka 3 months pong moratorium muna tayo. Huwag muna po tayo magbenta. Palakihin muna yung mga baboy. Kaya po naman tayo nagdi-dispersal din po ng mga biik at kambing yun nga po, ay inatasan ko po si Provincial Veterinarian, si Dr. Victoria, na gumawa naman ng mahakbang para maprotektahan yung supply ng karne ng baboy sa ating mga consumers at sa public market. So, meron din po mga hakbang na ganyan at gusto naman protektahan din po natin yung mga hog raisers. So, yan po. Mag-moratorium muna tayo. Tigil muna tayo ng pagbibenta at marami na naman po tayo na ibenta. Ang problema po, very alarming na po yung ating supply. So, kailangan po namang may food security tayo dito sa lalawigan, sa Marinduque. Kaya po, mag-moratorium po tayo ng 6 months. Bawal munang magbenta po ng ating mga baboy papunta sa labas. Opo. And Governor, alam naman po natin na ang buwan ng Pebrero, matatandaan po natin na last year ay celebrate po natin ang ika-100 taong pagkakatatag ng ating lalawigan. And we understand na ito pong buwan din ay opisyal na po nating isasarado yung ating pong ginanap na pagdiriwang para po sa ating centennial. Ano po ang plano ng ating pamahalaang panlalawigan ukol po dito? Well, dahil nga po sa alarming na attack rate or infection rate, ay simple na lang po ang ating pagsasara nito.
Well, actually, ay dapat nga po nung Pebrero 21, nung nakaraang taon, 2020, dapat yun na po ang mag-jump start sa ating mga package ng mga tourism and cultural activities and promotions. Katulad nga po ng 1 month na Morion Festival ay hindi po natin na ginawa dahil nga po kumakalat na po yung COVID-19. Simple na lang po ang gagawin natin. Ay malamang po ay Zoom na lang po, mag-Zoom online celebration na lang po tayo. Simpleng programa lang po para po natin maipasabi ang may mga ating patutunguhan, ang ating direksyon para sa susunod na taon na ito. No po, ay bali 101 years na po tayo sa February 21. So, ganun pong kasimple lamang, wala na po tayong elaborate na mga ginawa po nung February, nung week na yon, no, po, na lalong nag-culminate noong February 21, 2020, wala na po ganung mga parada, mga cultural show at yung ating mga awards night. Wala na pong ganun muna at pasensya na po. At tayo po sumusunod lamang din sa policy po ng ating national government at dahil nga po sa sitwasyon natin dito sa Marinduque patungkol po sa COVID-19. So, simpleng programa lang po gagawin at yan po yung naka-Zoom at pwede pong kumonekta yung ating mga kababayan na lang sa Zoom. Ano po, lalakihan na lang po natin yung kapasidad para yung gusto pong mag-join sa Zoom ay marinig niyo po yung ating mga sasabihin patungkol po dito sa next year coming from the 100 years of existence ng Marinduque po. Alright. Governor, baka meron pa po kayong mga update na gusto pong ipaabot sa ating mga kababayan. Please go ahead po. Well, alam niyo po mga kababayan ay patuloy naman po ang ating pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan, lalo po yung mga nahihirapan po sa buhay diyan, ay patuloy po yan at meron po tayong mga loan assistance venture, mga kababayan, yan po ay ongoing, at pwede po kayong umutang dyan. Gusto po natin pong makarecover po tayo kaagad, gusto namin matulong kayo sa mga maliliit na negosyo at yun po ay patuloy po yan. Marami yung mga livestock dispersal, ayun nga po, nagkahirap pa na project na po natin yan Kaya nga po, yung ating i-implement talaga ay yung pagtulong sa ating mga magsasaka, mga producers at yung mga nangingisda. Inaayos po natin yung supply chain, yung logistical requirements po ng pagbibenta ng kanilang mga produkto. Yan po ay talagang tututukan po natin at tinututukan po natin yan. Kailangan lang po namin yung mga equipment na hindi pa po dumadating pero oras na dumating na po yan, aarangkada. At yung ating mga warehouse po ay yan po ay itatayo na at yung pong ating mga proyekto sa PRDP na malalaki, tinatrabaho po natin yan sa budget secretary para po mapaandar na natin yan sa kalagitnaan itong taon ng 2021. Marami po tayong proyekto. Ako'y nagpapasalamat kay speaker po, although anak ko po siya, but malaki na po ang tulong. Ito pong 2021 po ay marami po tayong proyekto na makakatulong sa ating mga kababayan. Hinihiling ko lang po ating mga kababayan ang inyong pangunawa na meron po tayong mga direktiba na maaari pong medyo may sakripisyo po sa inyo at may kahirapan ng konti. Pero palagi nyo lang pong iisipin na ito po ay sa kabutihan ng lahat. At iniisip din po namin ang inyong mga interest. Pero talaga pong mas importante po talaga na hindi po tayo lalo mapinsala nitong COVID-19. Dito po tayo takot na takot. At patuloy naman po ang ating pagsuporta sa inyo. So yung tulong nyo po ay napaka-importante lalo po sa health protocols. At yung disiplina, magdisiplina po tayo. Yung mga kabataan naman kahit po online or modular po ang ginagawang pagtuturo ay mag-aral po ng pusa. Napaka-importante po ng edukasyon at yan po ay talaga nating binibigyan ng diin. Gusto po natin yung computer literacy at piniprepara ko po ng ating mga mamamayan para sa export zone. Meron po tayong pinaplano na international port din po, yung Balogo Port.
At marami po tayong proyekto na patungkol sa mga tourism. Ano po? Pagdating na makaalpas lang po tayo dito sa COVID-19 at talagang pinagdadasal po namin na matapos na itong labanan na ito at matalo po natin yan, ay titingin ko po talagang malakas na arangkada po ang ating gagawin para sa ating minamahal na lalawigan ng Marinduque at para sa inyo naman lahat po ito, ating mga kababayan. Yung po mga bagong pasok ng mga LSI na galing sa balik probinsya ay makipag-ugnayan din po sa ating mga hotlines at sa patrabaho. At kami po ni Speaker ay marami pong mga inaayos sa mga proyekto para po sa inyong interest. Yung ating pong Gasan Airport ay magsisimula po ang expansion. At syempre po ay patungkol sa tourism yan. Gusto natin pagdating ng panahon ay yan po ay pwede na pong paglandingan ng mga regional flights, ng mga eroplano pang region para diretso po ang ating mga turista rito. Yan po ay tinatrabaho rin mabuti. Yung pong sa Balogo Port, yan sa Santa Cruz, ay yan po ay para sa mga turista rin. Para yung mga cruise ships po ay dadali namin dyan. So nakita niyo po, kami po ni Speaker Lord Alan Velasco ay hindi po tumitigil para po mapakasenso itong ating lalawigan ng Marinduque. So yun lang po ang inyong kooperasyon at yung pakikiisa. Let us be united in all our projects and programs. At yung disiplina po, kailangan po ang Marinduqueño ay disiplinado. Kailangan po sumusunod tayo sa mga batas at regulasyon. Ganyan po ang mga elemento para po tayo umasenso, mga kababayan. Magtulong-tulong po tayo para po tayo lahat ay umasenso. Yun lang po. Mag-ingat po tayo sa COVID-19. Wow! Wear your face shield at saka mask always. Keep physical distance. Wash your hands at saka symptoms reporting. Palaging i-report pag may simptomas. Yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Romy, at lahat ng iyong mga kasama dyan sa Marinduque News Network at sa lahat po ng nakikinig sa Marinduque News at your service at sa ating mga kababayan sa ibang lalawigan. Mabuhay po kayong lahat. Mag-ingat po tayo. God bless kayo po lahat. Maraming salamat po, Governor Presbitero Velasco Jr., ang ating pong ama ng lalawigan. At iyaan nga ni po ang tinig ng ating pong Governor Presby Velasco, kung saan ay binigyang diin po niya ang patuloy na pagkakaroon ng disiplina sa pagharap po natin sa pandemyang ito. Ibig sabihin ay ang atin pong mga kababayan ay inaasahan na sumunod sa mga protocols na inilalatag po ng ating pamahalaang panlalawigan, gayon din of course ng atin pong Interagency Task Force. Nagbigay din po ng pahayag ang atin pong gobernador hinggil naman po sa planong pagtatayo ng COVID-19 facility kung saan ito po ay nabigyan na ng pondo ng Department of Health. At sa tulong din po ng Ayala Corporation o Foundation ay inaasahan po na magkakaroon ng karagdagang equipment para po naman doon sa tinatawag na molecular laboratory facility. Sa pagkakaroon po ng COVID-19 facility at molecular laboratory, ay inaasahan po na magiging mabilis o mapapabilis ang resulta po ng mga kung halimbawa po kailangan natin kumuha ng RT-PCR result, ay dito na po yun sa ating lalawigan gagawin. Hindi na po dadalhin dyan sa RITM na kung saan ay nagko-consume ng ilang araw bago natin makuha yung resulta. Dahil po dito sa itatayong ito ay magiging mabilis na po ang mga resulta na gagawin dito sa ating lalawigan sapagkat dito po mismo sa ating probinsya isasagawa po
yung RT-PCR, kung RT-PCR man po yan. Gayon din, inihayag po ng ating gobernador ang tinatawag po natin na Marinduque Water Supply Projects. Ito po yung matagal ng plano at pangako ano po ng ating gobernador noong siya po ay kumakandidato pa lamang. So sinabi niya po na pagtutuunan niya ng pansin sapagkat ang atin pong lalawigan ay isang lalawigan o isang isla na nasa sentro ng Pilipinas at napapalibutan po ito tayo. So, napapalibutan po kita ng karagatan. So, ayon po sa ginawang pag-aaral ng ating gobernador, kung hindi po yan magkakaroon ng tamang plano at programa, ay posible ho na magkaroon tayo ng kakulangan ng supply ng tubig dito sa ating lalawigan. Kaya ngayon pa lamang po sa pamamagitan po noong kanyang programa na Marinduque Water Supply Project, ay inaalam na po yung mga posibleng sources. Actually, na-identify na po yan. Na-mention na po yan ni Governor kanina. Na-mention na po na yung pag-identify noong mga water sources dito po sa ating lalawigan. Kung saan ay di doon nga ni po atap yung mga gagawin naman po na mga facility. Nagbigay din po ng kanyang insight si Governor tungkol po doon sa nararanasan nating mahal na presyo ng karne ng baboy dito po sa ating lalawigan. Bagamat yan po ay problema, hindi lamang po ng ating probinsya bagkos ay ng buong bansa. Aniya maglalabas anumang araw mula ngayon ng moratorium ang pamahalaang panlalawigan sa hindi muna paglalabas ng mga buhay na baboy dito po sa ating lalawigan para matugunan naman yung demand dito po sa ating isla. So maganda po yan kung halimbawa po ay marami na pong supply, ay di mababa na po yung presyo niyan. Ano po? So yan po ang kabuuan ng ating Marinduque News at your service. Ako pa rin po si Romeo Matac Jr., ang inyong Provincial Information Officer ng Philippine Information Agency Marinduque. Maraming salamat muna sa amin pong mga kasama dito naman sa Marinduque News Network, ang ating pong media partner, sa bahagi po ng technical, Mr. Santino Latorrena, sa bahagi po ng produksyon, Mr. Mark Cesar Ola. Once again, magandang tanghali at magkarinigan po tayo sa susunod naming programa sa ganito ring oras at himpilan. God bless Marinduque. God bless Philippines.